Dumating na ang pinakatatakutang gabi ng lahat. Kabilugan ng buwan na yaon nang magsimulang lamunin ni Bakunaunan ang liwanag at tanging dilim ang nasisilayan. Tanging sinag ng sulo ang magbibigay liwanag sa mga mangyayari. Sugod! Sinakop ng buong kampo ni Rabut ang nooy bago at masaganang ibalon. Marami ang namatay at maraming pananim ang nasira. Kabilang si Oriol sa mga pinatay nila Rabut. Isang malungkot na gabi ang bumalot sa ibalon. Tangan ni Hanjong ang hinang-hingang katawan ni Oriol. Isang larawan ng kapighatian. Oriol! Oriol, gumising ka! Oriol! Ako'y wag mong iwan! Pakiusap, gumising ka! Sa panahon ng aking pagliisan, lubhang napinsala ang aking katawan sa apoy na bumalot sa ibalon. Hindi na ako magtatagal pa. Ikaw na ang bahala sa ating bayan. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Sayang, hindi ko makakasama ang taong aking tunay na minamahal. Paalam, Haj. Oriol! Ipaghihiganti kita, aking mahal. Huwag kang mag-alala. Pagbabayaran ito ni Rabut. Ang pagharap ni Rabut at Hanjong. Rabut! Ako ang harapin mo, halimaw! Magbabayad ka sa pagkitil ng buhay ng aking mahal! Hindi kita mapapatawad! Isa kang hangal, Tagalupa. Ika'y sugatan natin ng ina. Napakalakas sa iyong loob na ako'y hamuin pa. Hampas lupa! Hindi siya mahina! Masyado kang madaldal, halimaw! Tiyak ng doble pa ang sakit na iyong nadarama pag tayo nagtuos na! Hetong sa'yo! Yan ang narapat sa'yo! Hampas lupa! Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ang aking mata! Ang aking mata! Sa pagkakataong iyon, ay nahawi ni Rabut si Hanjong. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nadala si Hanjong nang humawi si Rabut. Humampas ang kanyang katawan sa marmol na agad nitong ikinamatay. Mabuhay si Rabut! Mabuhay si Rabut! Mabuhay si Rabut! Sige, magtrabaho kayo! Mga alipin, pagsilbihan niyo ko! Dahil sa pagkamatay ni Hanjong at pagtatagumpay ni Rabut, nagpatuloy ang paghihirap ng mga taga-Ibalon. Ngunit may isang di inaasahang dayo ang dumating sa kanilang bayan. Siya ay si Bantong, ang makisig, matapang at matalinong mandirigma mula sa isla ng Isneg. Nakita ni Baltog ang kalagayan ng bayan ng Ibalon. Ibang-iba ito
sa kanyang nakagisnang isla. Ang isla ng Snake. Naikumpara niya rin ito sa mga bayan na napuntahan niya bago pa makarating ng Ibalon. Nakita niya sa Ibalon kung paano unti-unting namamatay ang mga taong sa palagay niya ay dapat na malayang nakakagalaw sa bayang kanilang tinitirhan. Ginoo, tulungan mo kami. Hindi na namin makayanan ng sobrang pagpapahirap sa amin. Hindi na namin mawari ang dapat gawin upang maibalik ang kalayaan at kapayapaan na dati taglay ng bayang aming sinilangan. Pakiusap, Ginoo. Ako'y nagmamakaawa. Tulungan mo kami. Sinong may gawa nito sa inyo? Sinong walang puso ang gumawa nito at patuloy na nagpapahirap sa inyo? Doon, sa kuweba, sa paanan ng bundok. Doon siya naninirahan. Doon mo matatagpuan ang isang nakakatakot at mapaminsalang halimaw na si Rabot. Siya ang halimaw na sumira sa dating maunlad at masagana naming bayan. Siya ang kumitil sa buhay ng maraming tao dito, kabilang ang aming pinuno. Patuloy niya itong ginagawa hanggang ngayon. Kaya tulungan mo kami, Ginoo. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Ginoo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maibalik ang kalayaan na dati taglay ng lupaing ito. Sisikapin ko ito para sa inyo. Buong gabing nag-isip ng paraan si Bantong sa kung paanong gagapiin si Rabot. Buong gabi siyang nag-isip ng mga gagamiting armas. Nakikitil sa buhay ni Rabot agad-agad. Nagtanong-tanong si Bantong sa mga tao roon at natuklasan niya na si Rabot ay mahimbing natutulog tuwing dapit hapon. Dahil dito'y nakaisip siya agad ng maganda ngunit mapanganib na plano ng pagsalakay. Mga taga-Ibalon, handa na lahat ang aking kakailanganin para sa pagpatay sa halimaw na nagpapahirap sa inyo. Hindi ko pahihintulutan na magpatuloy ang gantong uri ng pamumuhay sa bayang ito. Ako ang magsisilbing tagapagligtas at pinuno ninyong lahat. Umasa kayo na sa aking pagdating ay patay na si Rabot at muling manunumbalik ang kalayaan, kagandahan at kasaganahan ng bayang ito. Dumating na ang takdang oras. Nagtungo na ang magiting na mandirigma sa kuweba kung saan payapang namamahinga ang halimaw. Mabilis na tumakbo si Bantong patungo kay Rabot at dagliang itinarak ang itak na hawak nito sa puso ni Rabot. Isa kang hangal! Hindi mo alam ang magiging bunga ng ginawa mong kapangahasan. Hininil mo ang aking buhay habang ako'y natutulog. Humanda kayo sa aking parusa kahit na ako'y nasa kabilang buhay na! Huwag kang hangal, Rabot! Ayan na ang huling salitang iyong bibigkasin. Mamamatay ka, halimaw! Mamamatay ka! Manunumbalik na ang sinira mong Ibalon! Ha? Ano ito? Totoo nga kaya na ang parusa ipinataw ni Rabot? Ang mga tao, kailangan ko silang balikan. Naging matagumpay ang pagpatay kay Rabot. Ngunit bigla namang napinsala ang kanilang bayan dahil sa iniwan nitong kaparusahan. Kumaripas na noon ang pagtakbo si Bantong pabalik sa mga tao. Naabutan niya ang bayan, nalubog sa baha. Halos lahat na pananim ay nasira na. Bago pa man makarating sa paroroonan, ay sinalubong na siya ni Ginantong. Pinunong Bantong! Pinunong Bantong!
Halina kayo't sumakay na sa aking likha. Ito ang unang bangka na nilikha sa ating bayan. Bilis! At baka maabutan tayo ng baha. Ngunit, nasaan ang ating mga kabaryo? Ang ating mga alagang hayop? Ang mga pananim? Wala na tayong oras pa para sa mga tanong. Sumakay na tayo. Naroon na silang lahat. Ang iba'y naabutan na ng baha. Wala na tayong oras, pinuno. Nagmadaling umakyat sa bangka sina Bantong. At agad naman itong pinaandar ni Ginantong. Isinunod nila ang galaw ng bangka ayon sa daloy ng baha. Habang nasa loob ay kitang-kita nila ang sinapit ng kanilang bayan. Nasira ang lahat ng kabahayan. Lumulutang ang mga bangkay ng tao at hayop at unti-unting nagiging pula ang tubig baha dahil sa dugo ni Rabot. Kinabukasan ay maganda ang sikat ng araw. Palutang-lutang pa sila noon sa dagat. At ikinagulat nila ang kanilang sunod na nakita. Naglaho na ang mga lupain ng Ibalon. Lubhang nalungkot ang lahat sa kanilang nakita. Pinuno! Pumarito kayo. Ako'y may nakita. Ano yun, Ginantong? May panibagong halimaw bang lumitaw? Hindi, pinuno. Tumingin po kayo sa gawing silangan. May isang isla po akong natatanaw. Ay, oo nga, meron nga. Ginantong, puntahan natin ang islang iyon. Ngayon din, maaaring bahagi iyon ng Ibalon na hindi kasamang lumubog. Nagtungo ang grupo nila Bantog sa islang kanilang nakita. Nakarating ang kanilang bangka doon. At doon ay muli silang nagsimula. Pinaunlad nila ang isla. Nagkaroon ng mga pananim, ng mga alagang hayop at mga bahay. Naging payapa ang kanilang pananatili doon. Mga kababayan, bilang inyong bagong pinuno, nais kong kalimutan na natin ang pangalang Ibalon. Bilang isa naman itong bayang sinumpa ng isang halimaw. Magmula ngayon, ang ating bayang tinitirhan ay tatawagin nating Bicol. 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 Ikang, ganun pala ang kwento kung bakit naging Bicol ang lugar natin. Oo, Cora. Iyan ang kwento ko tungkol sa Ibalon. Maraming mga halimaw ang nagtangkang gumapi sa lugar na iyan. Ngunit ang kabutihan pa rin ang nagwagi. At kung hindi dahil sa tatlong bayani ng Ibalon, ay hindi sana nakalaya sa kasamaan ang bayang iyon. O kuya, pati na tayo ha. Patawarin mo ako, Cora, sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Di na kita aasarin. Bagkos, pagtatanggol na kita sa lahat ng mga nang-aaway sa iyo.